So good morning, ngayon ay day 2 ng aking stay dito sa Rami Guestline Hotel and papunta ako ngayon sa beach. So dapat kanina pa ako nagpunta, kaya lang nakalimutan ko kasi i-charge itong phone kagabi and medyo madilim pa rin kanina. So ngayon tamang-tama yung liwanag, at least makikita ko sa video. Kaya naman, samahan niyo ko sa aking beach adventure dito sa Kurum Beach in Muscat, Oman. So ayan, bago lumabas, inom muna ako ng konting hot water kasi medyo may allergy pa ako and nagka-allergy kasi ako since last Tuesday pa. So isa yan sa mga effect kapag lumabas na siya dahil umiinom ako ng anti-allergy. By the way, yung allergy ko pala is nanggaling sa dust kasi nung last Monday, naglibot kasi ako dun sa hotel sa Chetty Muscat. So, biglang lumakas yung hangin, nagkaroon ng thunderstorm a bit. Ayun, kaya nung nalanghap ko na yung maraming dust, saka ako nagkaroon ng dito, sa ano itong tawag dito. Yung throat kasi, para akong nasakal sa dust. So, ganun na nangyayari sa akin. And para ako nagda-dry, para itong throat ko nagda-dry. So, ganun kasi. Ang style kasi dyan dapat, kung nagkaroon ng storm, hindi ko kasi napansin bigla. Kaya naman, huli na, nung nagkaroon na ako ng allergy, so tuloy-tuloy na yan. And thankful lang kasi, nagbigay kasi yung nurse namin before ng anti-allergic na gamot. Kaya mas mabilis ko na siyang mas mabilis na akong gumagaling kaysa noon. Kasi dati, kapag nagkaka-allergy ako, maabot yan ng 2 to 3 weeks bago ako gumagaling. So ngayon at least maximum 1 week lang magaling na ako kasi meron na ngayong gamot. So ngayon papunta ako ng beach. Liwanag na pala. So ito yung daan papunta doon sa Crown Plaza. So dito, tignan natin kung saan tayo pwedeng bumaba. Kasi may babaan dito sa part na to. So pwede yata dito. Tignan natin banda doon. Kasi parang ang layo naman na. So early morning, tama nga lang siya kasi low tide na low tide talaga ngayon. Kasi kahapon medyo high tide yan. So ito yung mga bangka kahapon. So ngayon din kasi is last day ng Ramadan. So bukas kasi is Eid. So based doon sa amin message sa akin ng aking isa sa mga supervisor. So bukas daw yung start ng Eid. And kasi mayroon kami pinag-usapan about the duty. So binago niya yung isang duty kasi sinabihan ko na siya na huwag na akong tawagan kung mabaguhin ang duty dahil in-explain ko na sa staff. So ganun yung ginawa ko. So try kong dumaan dito kung pwede kasi meron namang medyo isang river dyan. Maliit lang naman siya. So marami din palang mangrove sa area na to. So ito may maliit na river. Dito ko i-try na tatawid. So mukhang pwede naman.
So as usual, magpapa ako kasi nasa beach na ako. Okay. So doon pala galing yung river. So medyo malambot yung buhangin actually. So nag-iingat tayo kasi baka may bigla din lumubog. Kasi yung mga yan, mangrove river yan. Galing dun sa loob ng natural park. Dito naman siya lumalabas papunta ng dagat. So yan yung Coron Beach, hanggang doon yan sa dulo. So approximate ito nasa lagpas 3 kilometers or baka abot to ng 5 kilometers. So ngayon ay 6 o'clock pa naman, so may time pa akong umikot. So yan yung rock formation sa likod ko. Yun yung sunrise. And yun yung mangrove forest. Ito yung river sa likod ko. Yun yung sa dagat. Yung river nga lang kasi nagra-run siya under the rock formation. So kung makikita nyo hanggang doon sa ilalim yung riverbed. So ganun din doon sa part na yun. May mga part na space na gawa ng river. Dito naman ay yung beach side ng Crown Plaza. So sa Crown Plaza na yan, so maybe private na itong area na to. So ito yung Crown Plaza. Nasa baba tayo. So ngayon tuloy na ako sa pagpunta ng other areas sa Coron Beach. Kailang maraming shell dito. So masakit ito sa paa. Dito tayo sa kabila. So yan. Andun yung sunrise sa likod ko. Sumikit na yung araw and medyo aga siya ngayon. So 6 ano na kasi 6:20. So early morning dyan sa part na yan ng beach, may naglalaro ng soccer. So magandang area din kasi ito for exercise kasi masyado siyang malawak. So dito sa part na to, meron na namang isang river stream. So tatawid dito pupunta sa kabilang side. So hindi naman siya ganong kalalim. Oh, malambot dito. So
So malambot kasi yung base sand ng river. So mahirap tumuwid ng nakaslip po. So dito sa part na to, unlike dun sa mga naunang part ng beach, hindi siya masyadong maraming shell. So pwede ka magpaa dito. And yung mga susunod dyan is mga hotel din. Merong W Hotel. Dun yata banda sa kabila is Mandarin Oriental. So malayo na kasi to. And dito ako pupunta sa may natural reserve area kasi naka-close to pero pwedeng i-access dito sa part na to. So bago tayo pumunta doon sa may natural reserve, lapitan muna natin itong mga ibon dito. So ito yung isa sa gusto kong marating dito. Tignan ko dun banda kasi may naglalakad doon. Medyo malambot kasi yung base ng sand dito. So ayan siya. Pag umapak ka, yan. Dun yun siya kalambot. So may nadaanan ako dito. Yan si Muning. Nagmumuni-muni sa umaga. Damn! So pabalik na ako ng hotel kasi hindi na ako tumuloy doon sa part na yun. Kasi masyadong siyang malayo. And dadaan kasi ako dito sa may natural reserve sa kabilang side. Kasi ito yung side na to masyadong malalim yung sand. So yan, may Starbucks coffee dito kaya lang close siya dahil nga last day ngayon ng Ramadan. So mag-open yan bukas. So ito yung pinaka mainstream ng Kurum Natural Reserve. So pwede siyang i-access from the beach side. Kasi yung in-access ko kanina is sa kabilang side yun. Ito yung may kayaking area pag high tide.
So pabalik na ako ng hotel kasi time na for breakfast. So yun, kababalik ko lang sa room and preparing na ako for the breakfast. So dito tayo dadaan kasi mas malapit sa area na to. And yan yung pool in the morning. So nililinis pa nila. Piniprepare nila for the day. Ito yung breakfast area nila. So nakabalik na ako ng room galing ng breakfast, and based sa food options is very okay siya, and according to unexpected standard of a 3-star hotel, kaya sa akin is very much approve ito as an economical stay. And in terms of gastos, on a regular expenses, ito yung nagastos ko. Sa room rate, nagbayad ako ng 17 real including taxes for one night. And sa lunch, gumastos ako ng 5.5 real. And dinner, ang supposed to be ordered ko na steak ay napalitan ng chili chicken, and nag-order na rin ako ng tom yum soup during dinner. So, nag-cost yun ng 7 real. Ang breakfast is free. Kaya ang total ng aking expenses ay 17 plus 7 is 24 plus 5 is 29.5 real. So, ranging from 30 to 35 real makakapag-stay ka sa isang 3-star hotel. So, kung sa Philippines yan, ang equal niyan is around 5,000 to 5,500 pesos. So, lahat na yon, mag-order ka na ng food dito sa hotel. And kasama na yung breakfast, lunch, and dinner. So, snacks, hindi siya kasama. So, based on a regular, regular spending. So, hindi to siya yung limited spending, kundi ano yung regular and average na ini-spend ng isang tao. So, kasi ako lang mag-isa nag-stay, kaya based din yan kung ilan kayo mag-stay. So, based din yung food, kung gaano karami, kasi meron yung mga foods na for group, meron naman yung foods na for individual. So, depende yan. Pero itong stay na ito is based on an individual stay. So, ako lang mag-isa talaga. So, kung ikaw ay magbabalak na magstay, nagkakaiba kasi ang expenses, depends sa star ng hotel and depends sa location ng hotel. Kasi may mga hotel na hindi siya lower star. For example, 2-star or 3-star, kagaya nitong pinag-stayan ko, compared to a 4-star and 5-star, depende yan din sa location talaga. Kasi may mga location, for example, na mga 3-star lang siya, pero private beach or area na hindi masyadong napupuntahan. Kaya mas mahal talaga yung room rate as saka mga food and beverage items doon. Compare dito na nandito lang siya sa malapit sa city. So, ang payo ko sa mga mag-i-stay, kailangan nyo magkaroon ng idea kung magkano yung estimated expenses, kagaya nito. Kasi para, kung example nang galing ka sa ganitong lugar, one best example is galing ka ng UAE, nagpunta ka dito sa Oman, at gusto mo magkaroon ng economical stay, so malalaman mo na dito kung magkano yung average expenses per day sa isang lower star or isang 3-star compared to a 5-star, kung saan mo gusto magstay at saan yung budget mo. So malalaman mo at magkakaroon ka ng idea na ito lang yung i-allocate mo for the room and food expenses. Kasi yung mga areas dito, pwede mong dagdagan na lang yung budget mo according to the transportation average. So yun. So, yun lang yun. And thank you for watching this video.
Please don't forget to like, comment, and subscribe to my channel para maging updated ka sa aking mga next vlogs. Bye!